Alas 12 nga pala ng hating gabi ay umalis kami sa bahay para pumunta ng Ilocos Sur. Siyempre, ang gagamitin natin sa sakyan ay ang ating Bajaj Ari na si Bukyo. Susubukan natin kung kaya niya bang pumunta sa Ilocos Sur. At siyempre, sa paglalakbay na ito ay kami na naman tatlong magkakasama. Ang aking dalaga na si Adi, ang aking binata na si Jero at siyempre ako. Sa paglalakbay na ito ay malalaman na naman natin ang tatag ng ating Bajaj Ari kung kaya niya bang marating ang Ilocos Sur. Sa biyaheng ito nga ay wala akong ka-idea kung ilang oras namin tatakbuhin papuntang Ilocos at kung anong oras ba kami makakarating ng Ilocos Sur. At siyempre, dahil wala nga tayong hinahabol na oras, ay importante lang makapagbiyahe tayo ng ligtas papuntang Ilocos Sur. Malaman natin kung anong oras ba tayo makakarating sa border ng Ilocos Sur. At mag-aalas 2 na nga ng madaling araw nang makarating kami rito sa Metro Manila. Dito na kami dumaan sa ilalim ng LRT top dahil dire-diretso lang ito ay mararating natin ang monumento. At dahil nga madaling araw ay kukunti lang ang tumatakbo at napakasarap manakbo, walang ka-traffic. Maganda ngayon, walang traffic. Dahil nga walang traffic, ay mabilis naming narating ang Valenzuela. Diretso lang kami sa pagtakbo dito sa Valenzuela hanggang marating na rin namin ang Bulacan. At dahil nga bawal kami dumaan sa North Luzon Expressway, kaya dito na lang kami dumaan sa MacArthur Highway. Dahil ito naman talaga ang dapat daanan ng mga maliliit na motor na nagpaplano na pumunta ng probinsya. Nang makarating na nga kami ng Apalit, Pampanga, ay napansin ko ang aking dalaga na mukhang excited na naman na makarating ng Ilocos Sur. 3:45 a.m. Ibig sabihin, 3 oras tayo may tumatakbo. Mag-4 oras tayo tumatakbo mga katoda. At dahil nga alas 4 ng madaling araw ay magpupultak muna tayo ng gasolina dito sa San Simon, Pampanga. Dito ay malalaman natin mga katoda kung magkano ang ating na-consume simula Tagaytay hanggang dito sa Pampanga. Katoda, 219 ang ating gasolina simula Tagaytay hanggang dito sa Pampanga. Sabihin, 4 na oras nating tinakbo yun. Nakapag-gasolina tayo ng 219. At patuloy na nga tayo mga katoda sa ating paglalakbay. Dito na nga sa Tarlac kami sinikatan ng araw. Time check mga katoda, 5:20 na. 5:20 na po ng umaga. At ngayon po, andito na po tayo mga katoda sa Nakapas Tarlac. At sa patuloy namin pagtakbo ay andito pa rin nga kami sa Tarlac. Ang Tarlac nga pala ay isang walang pangpang na lalawigan ng Pilipinas na matagpuan sa rehiyon ng gitnang Luzon. Napapaligiran ng Tarlac ng Pangasinan sa hilaga, Nueva Ecija silangan, Pampanga sa timog at Zambales sa kanluran. Halos 75% ng lupain dito ay kapatagan. At ang 25% na natitira ay halos burol at kabundukan. Patuloy nga ng ating paglalakbay, nakaramdam na ako rito ng antok. Kaya tumigil na rin kami upang ma-check muna ang mga gulong ng ating sasakyan. Ito palang tinigilan namin, isa ko pa rin ng Tarlac. Sadyang napakahaba nga naman ng Tarlac. Sobrang napuyatan yata ang aking dalaga sa pagkakatulog dahil hanggang sa oras na to, hindi pa rin siya nagigising. Dito ay sinabi ni Jero na pakinggan ko roon tunog ng makina kung okay pa ba. Wala naman talaga akong masabi sa ating Bajaj Ari. Napakatatag ng makina, napakalakas at wala akong masabi sa tipid ng gasolina. Sobrang tiwala ako sa Bajaj Ari. At syempre, umorder muna ako ng kape para naman sa aking inaantok na sarili. At muli ay nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakbay hanggang marating na rin namin ang Paniki Tarlac. Sadya nga namang napakaganda ng daan dito sa Paniki Tarlac. Diretsong daan at napakasarap manakbo. Ito na ang pinakamasarap sa road trip. Yung sumasama kayong pamilya na alam niyo naman pare-pares kayo nag-i-enjoy. Wala man kaming magandang sakyan, wala man kaming 4 wheels, pero dahil sa Bajaj Ari, napupuntahan namin ang aming mga gustong puntahan. Kitang-kita naman ang kasiyahan ng aking mga anak dahil nga pare-pares kami excited na makarating sa Ilocos Sur gamit lang ang ating Bajaj Ari. Dito ay mapapatunayan na naman talaga ang tatag ng ating Bajaj Ari. Kaya maraming salamat kay Bukyo sa ating Bajaj Ari dahil dadala niya kami kung saan namin gustong pumunta. Talaga namang hindi may tago ng aking anak ang kasiyahan nung malapit na kaming makarating sa Pangasinan. Napakasarap talagang manakbo dito sa Pangasinan. Solong-solo natin ang karsada, parang wala tayong nakakasabay na ibang sasakyan. Hindi nga nagtagal ay narating na rin natin ang Rosales, Pangasinan. Sa patuloy nating pagtakbo ay dito na ako malilito kung saan ba talaga tayo pupunta, sa Baguio ba o sa Lawag. Diretso lang kami sa aming pagtakbo hanggang pasukin na rin namin ang bayan ng Villasis, Pangasinan. Sa patuloy namin pagtakbo ay narating na rin namin ang Agoo, La Union. Mga katoda, dito ako ngayon sa Agoo, La Union. Kung saan dito ako nag-full tank connect. Patuloy na naman kami sa amin sa paglalakbay hanggang marating na rin namin ang Bawang La Union. Eto talaga nagpatibok ng puso ko na hanggang dito pala sa La Union may nakakakilala sa atin. At alas 10 na nga ng umaga na makarating na kami rito sa San Juan, La Union. Eto nga palang San Juan, La Union ang sinasabing surfing capital of the North. At ilang minuto nga lang ng aming pagtakbo ay narating na rin namin ang Bacnotan, La Union. Eto rin nga pala ang palengke ng Bacnotan. Sa patuloy pa namin pagtakbo ay narating na rin namin ang Bangar, La Union. Sa mga pagkakataong ito ay malapit na nga kami sa Ilocos Sur. Eto na rin nga pala ang Sudipin, La Union. Ito na nga pala yung huling bayan ng La Union. At ang susunod dito ay border na ng Ilocos Sur. Eto na yung Ilocos Sur na isa sa pinakamagandang arko sa Pilipinas. Hindi namin yung border ng Ilocos Sur. Yan.
Pagkatapos nga ng mahigit 11 oras namin paglalakbay, ay narating na rin namin itong border ng Ilocos Sur. Ito nga pala ang entrance ng Ilocos Sur, ang isa sa pinakamagandang arko dito sa Pilipinas.